Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan, dalaygon ang Dios sa ato ang kinabuhi nga gitugutan niya kita karon makaresume sa atong bulaton. O niini karon higayon ato nga itugyan atong bulaton diya sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Gamahanan og dalaygon namong Dios, nagapasalamat kami sa oportunidad nga gihatag kanamo nga makahimo kami o Dios sa pagpadayon, pagbasa o pagpamalandong sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Diyos ang tanan nagapaminaw karon diya sa ilang panimalay, sa tagsa-tagsa ka mga radyo, diya sa mga kahigalaan, diya sa Facebook, nga naga-monitor karon, naga-abli sa ilang mga cellphone o nagapakiguban o Diyos. Hinaot pa nga ang imong balaang pulong, makakita kinigluna diya sa kasing-kasing sa matag usa, especially Father God, niya ito naghigugma o nagasunod o nagadawat o Diyos sa imong mensahe. Dalaygon ka sa may katapusan, ang tanan nga dungog himaya among gibalik kanimo. In Jesus' name, Amen. Salamat yun higala sa higayon, oportunidad nga gitugot sa Dios kanato karon, og salamat man usab sa inyong mga prayers. I know nga ang mga pag-ampo sa iyang mga kaanakan, mga katawhan, dako gyud og kahimuan according sa Book of James. Og usa kana siya ka mga panahon nga gihatag sa Dios kanato, usahay sa ato nga mga kabisihon, gusto sa Dios nga tagaan kitag break, no? So praise God for that, and usa kana siya ka pribilehiyo nga gihatag sa Dios kanato tungod kay nga ato nga lawas, no? Dili man ni bisan ang makina gani, no? Adunay mga panahon mag-shutdown siya. Og giisip nato nga kanang mga butang, mga intervention sa Ginoo, og aduna siya purpose o pagbulut-an alang ni ana. Alang kaninyo higala nga nakatabang sa pagpangamuyo, daghang salamat o ang akong pag-ampo usab nga ang Dios padayon sa pagpakamayo usab kaninyong tanan. O diini karong higayon ato ang dalon ko kamo sa pagpamalandong. Kung naka-remember kamo sa previous nga mga sinimana, no? Kung naka-remember kamo, adunay nasugdan nato ang pagtuon may tungod sa paghibalo diya sa Ginoo, knowing God. Now, gumikan sa mga kabisihon, dunay mga message nga atong nahatag nga dili connected ni ini, pero karon ato mapadayon kini ang pagtan-aw hangtod matapos nato pag-isgot about nining topic ko, knowing God. Kung naka-remember ka mo higala, nakita nato sa una natong pagpamalandong nga atong na pamalandungan, the one to be known must reveal himself, no? Mo kanang unang natun-an nato paghisgot tungod ini nga maong hilisgutan, og usa ka mga pagpamatuod nga ang Dios naga-reveal gyud sa iyang kaugalingon sa iyang binuhat, especially sa human being. One way is in nature, no? Natun-an nato nga ang Dios nagkapag-istorya nag-reveal sa sa mga katawhan may tungod gihipadayag niya iyang presensya o sa iyang pagkasiya through sa nature. Ikaduha, he also reveals himself in history, no? Og ato natun-an kana even sa history nagpadayag ang Dios ngadto sa mga katawhan, especially sa mga leaders ni atong panahon. And also God reveals through His holy standards, through man's conscience. No? Ang konsensya sa tao nagpamatuod that there is a holy God, no? Because of His holy standards. Bisan pa ang tao kailag Dios pero naay konsensya na diya siyang
sulod sa iyang kinabuhi. And number 4, God reveals Himself through Scripture. Of course, ang Scripture, daghan kaig mga instances nagahisgot assuming that there is God. And number 5, God reveals through His Son, Jesus Christ. Sa katapusan, ang Dios nagpadayag siya sa iyang kaugalingon through sa kang Jesus Christ, which is the perfect manifestation of the Godhead na mao si Ginoong Hesus. No? Ang tanan, ang tibuok pagka-Dios, gipakita niya visibly sa mga tao. Now, this time, ato nga sigutan usab padayon, ang ikaduhang butang, gusto na ko mapaabot ka na to. The one who wants to know must respond. Now, nahuman sa Dios pag ato nakitaan sa atong past nga pagtuon ang side sa Ginoo. In God's side, nagpadayag yun ang Dios sa katawhan. Gi-reveal niya ang kaugalingon in so many ways. Now, in the second part, ato makitaan dinhi ang human side. No? The one who wants to know God must respond. No, kung ang tao, seryoso gid siya nga gusto makakita o makaila sa Dios, iyang ma-connect niya iyang sarili dito sa Ginoo, kung gusto gid siya, interested gid siya, truly, kinahanglan nga andam siya mo respond niini panahon nga ang Dios adunay ipadayag o ipaabot kaniya by any means also. No? So, according sa 2 Peter chapter 3 verse 18, makita na to, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Now, higala at makita dinhi, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung mabandayan nimo ang pulong dinhi, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang knowledge here, nagpasabot, experiential knowledge. Kana bitang ang pagkakilala nimo sa Ginoo not only sa in name, kundi na experience nimo nagkinabuhi uban ang Dios. Na experience nimo nagkinabuhi ka nga natagamtaman nimo, natilawan nimo kung unsa ang Dios nga nahimong partner diha sa imong pagkinabuhi, no? Experiential knowledge. Unsa imo na experience with God sa dihang ikaw ming tuo, ming dawat ug nagkinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Unsa imo na experience with God, no? So, dapat kana magtubo. Now, unsa man ang dapat natong himuon? Simple lang. Number 1, cultivate a desire. Cultivate a desire. Kinahanglan nga dinhi kanato makultibar ang handom nato nga makilala nato, diskubriho nato, hibaluon nato unsa o kinsa ang Dios sa atong kinabuhi. No? Higala hinumdum nato nga first and foremost, kita nga mga tao wala gyud tay desire to know God. That's the reality. In fact, ang pulong sa Dios nagsulti clearly, nagsulti nga dili ang tao ang nangitag Dios, kundi nga ang Dios ang nangita sa tao. Okay? So sumala pa sa liok, ingon pa siya dito, for the Son of Man has come to save and to seek and to save that which was lost. According to Luke chapter 19 verse 10. No? Ato makita dito nga ang Dios mismo mao ang nangita sa tao o mao'y hinungdan nga ang tao iyang nakaplagan o iyang giluwas. Mao kana siya gala. Ang prueba ni ana, ang Dios aduna adtua siya siyang throne, pero gipili niya nga magpakatao min puyo ipon kanato aron ma-experience niyang kinabuhing tawhanon, aron nga mahimo siyang usa ka Dios nga makasimpatiya kung unsa ang experience, practical nga pagkinabuhi, ang mga tinuod yun nga mga natagamtaman na experience sa mga tao dining kalibutan. O mao ka nang gibuhat ng Ginoong Hesus. Therefore,
tungod kay wala kitay personal nga desire diya sa Ginoo to know Him more. We need to cultivate it. Sa dihang ikaw nakabalo sa pulong sa Dios, nakaila sa Dios, kinahanglan ka na nga kay pagkakilala nimo sa Ginoo, magagrow ka na, maga-improve ka na. We need to cultivate a desire, no? Cultivate a desire within us, no? Sa atong kasing-kasing. That's the quality of our response will depend to a large degree on the intensity of our desire. Mao kana siya gala. Kung unsa ato paghandom desire para sa Ginoo, mao pod na ang degree, ang intensity sa ato nga pag seek sa iya, no? Ang ato nga respond nagadepende kung unsang degree sa ato ang handom usab diha sa Ginoo. In fact, some Christians today have not made much of a response in their relationship with God. Of course, they know God, maybe a little, pero ato makita igala nga wala sila naga-strive, wala sila nagapangita pa og mas deeper na pakigrelasyon diya sa Ginoo. No? So sahay matawag lang Ginoo pag naana sa mga sitwasyon. Pero the moment ka okay ra ang dagan, makalimtan usahay ang Ginoo. Mao kana ang realidad ha. I do not say nga tanan, but some Christians and even today, ikaw higala, kumusta ang imong pakitungo sa imong Ginoo? Makahinumdum ba lang ka o Ginoo panahon sa naakas panginahanglan, sufferings, or giisip nimo ang Ginoo gyud ultimate nimo nga friend o partner sa pagkinabuhi? I hope so. Nga mao kana siya ang pagkilala nimo sa imong Ginoo. They have learned enough about Him to acknowledge their need for salvation. Now, when we talk about salvation, they know it well. Kabalo silang maayo. And they have met Him personally and experientially in a saving relationship. They have accepted the Lord Jesus Christ. They have committed their lives to God as their Lord and Savior. But the only thing, the last part, they have never moved on from there. No? Wala sila nag-improve, wala nagtubo, wala mag-improve, wala mag-grow ang ilang pakigrelasyon sa Ginoo. Nagpabilin silang bata sa ilang pagkabalo sa Ginoo. Dili nila makayanan ang pagkinabuhi nga nagdepende diha sa Ginoo. Depende lang sa Ginoo pag di na niya kaya. Pero kung kaya pa gani, okay lang walay Ginoo. Higala, dili ka na siya mao. Ang gusto sa Ginoo nga sa tanan nga aspeto sa atong pagkinabuhi, gusto sa Dios nga aduna siya participation sa matag karon ug niya in any thing sa atong pagkinabuhi, sa tanan natong mga handom, sa tanan natong himuon. God must be our intimate partner in life. Mao kana siya. Sama sa kinabuhi ni Moses, ato makita igala kung paano si Moses nagpadayag, paano niya giportray ang tinuod nga desire sa pagkilala sa Ginoo more intimately. No? Ato makita din sa Exodus chapter 33 verses 13, starting from verse 13, ingon, "Now, therefore, I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now the way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people." Okay? So, of course, ato makita ni gala sa previous mga verses, sa previous nga encounter ni Ginoong ni Moses with God during this time, ang Dios nagpronounce ang Dios nga ang katawhan nga diin gidumala ni Moses giila sa Dios nga iyahang pinili nga katawhan. Iyahang nga ginatawag nga chosen people or chosen nation. Pero ato makita sa kang Moses nga side, gusto si Moses nga mas
go deeper pa ang iyang pakigrelasyon sa Dios. Therefore, nagaingon siya, show me thy way. No? Nagampo ko sa imuha, Ginoo. Kung gikahimutan mo ako, i-show sa ako ay imuha nga dalan aron mailhan ko ikaw much more. No? But pasabot nga adunay desire, inner desire sa kinabuhi ni Moses nga dili lang mailhan niya, makilala ang Dios, na meet niya ang Dios, but gusto siya mag-go deeper and deeper ang iyang pakigrelasyon sa Ginoo. No? So, ato makita in verse number 14, and he said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. Makita na ang Diyos, naging istorya Diyos kang Moses. In verse number 15, and he said unto him, if thy presence go not with me, tingnan siya, kung dili mag-uban ang imong presensya kanako, carry us not up hence. No? Ayaw na lang kami pagdalha. Pasagdin lang kami. No? Kung dili man mag-uban kanako ang imong presensya, kung imong kamot wala man kanako, ayaw na lang ko patua, ayaw na lang midala bisang asa. So ato makita igala ang pagkilala ni Moses sa Ginoo, ang need niya sa presensya sa Ginoo, of course, sa guidance sa Ginoo during this time. In verse number 16, for wherein shall it be known here that I and thy people have found grace in thy sight? Siya, is it not in that thou goest with us? So shall we be separated, and I and thy people from all the people that are upon the face of the earth. No? Ato makita nga usa ka pagpaila nga ang Dios nagpili sa katawhan sa Israel as chosen people and chosen nation. Ato makita mao ang presence sa Ginoong nag-uban kanila, nagprotekta kanila, nagagiya kanila. Now, ato makita in verse number 17, and the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, for thou hast found grace in my sight, and I know thee by name. Amen. Praise God. Ito makita din ni Gala kung paano ang Diyos nakitungo nga kang Moses. Ingon nga si Moses usab naga-desire, nagalong si Moses nga mas mag-go deeper and deeper ang iyahang pagkilala ug ang pakigrelasyon niya sa Ginoo. No? Pareha bitaw sa usa ka kwanigala, kitang tanan aduna naman tay mga higala, no? Daghantag mga kaila sa atong kinabuhi. Pero naagay mga tao nga mas grabe ka close sa atong kinabuhi, no? Nga bisan dili nato sila igsuon, mura pag sobra pa sa igsuon. Mao kana siyang realidad sa atong kinabuhi. And it must be nga ang atong pagkilala sa Ginoo sobra sa tanang pakigrelasyon ining kalibutan, no? Mao kana siya ato makita dinhi. Ingon ang Ginoo, gikilala sa Ginoo si Moses, and I know thee by name. Nailang ko ikaw, unsa ikaw, no? Individually. Ang pagkilala sa Dios kanato igala is individual, dili by group. So ang pakigrelasyon sa Dios kanato is individual. O interested ang Dios sa matag usa kanato. In fact, in Exodus chapter 33 verse 18, and he said, I beseech thee, show me thy glory. Another request ni Moses. Not only nga iyang presence, but Moses wants to observe, to see the glory of God. Ato makita ang intensity, ang kalalom sa iyang pag-desire diya sa Ginoo. Now, kung balikan na to ang verse number 14 ni Gala, ingon ang Ginoo sa Moses, and he said, God said, my presence shall go with thee, and I will give the rest. Now, higala, kung naa may pinaka-anindot, desirable
nga butang ni ining kalibutan ay gala. Kana bitong ang presence sa Ginoo anaa uban sa ibabaw nato. Anaa sa sulod nato. Ug mao kana siyang na-experience ni Moses during his time no sa Old Testament. Kay kung atong tan-aw ni gala ang ministry sa Holy Spirit, ang indwelling ministry of the Holy Spirit na experience sa mga katauhan sa Ginoo in the New Testament during in the book of Acts ato makita. Pero ato makita in the Old Testament nga ang presence sa Ginoo iya na da ang gigrant sa iyang katauhan during this time. Nagmakiguban siya, magagiya siya, magaprotekta siya sa iyang katauhan, even nga wala pa'y ginatawag nga indwelling presence of the Holy Spirit during this time. Kay kung atong tan-aw ni gala, mao kana ang difference sa Old Testament o sa New Testament. Kay sa New Testament, ang indwelling presence of the Holy Spirit na tagamtaman na eksperyensyahan na enjoy sa mga katauhan sa Ginoo sa ginatawag ng mga Christians or believers in the New Testament. Now, it was a beautiful assurance of God's perpetual guidance and care. His soul thirsted for a knowledge of God. That is how a person gets to know God or to know Him. Mao ka na siya gala. Ang Diyos, malipay siya o ganahan siya sa mga desire sa kinabuhi sa matag tao. Kana bitang naa siya ginatawag og longing diya siyang kasing-kasing nga magkilala pa niya ang Ginoo deeper and deeper siyang pagkinabuhi. So just like sa Moses, he realizes that life in this world is empty and meaningless apart from an intimate and thorough knowledge of the living God who made the world and controls it, who made him and gave him life. Mao kana siya ang kwalidad kinaiya sa tao nga ang Dios malipay. No? Kana bitang ma-realize na to. Ganiining kalibutan na empty, useless, meaningless ang atong kinabuhi apart sa pagkilala na to sa Ginoo. Kung wala ang Ginoo, naga-uban, naga-protekta ka na to. That person is ready for an earth-shaking, life-changing, isang unsa pa nga, mga kuso-kuso sa kinabuhi, mga lindol sa kinabuhi, mga pagsulay, life-changing. Ang atong mga kinabuhi, igala nagakausab kini. Siguro sa 10 years later, ligon pa ta. Pero karon medyo nagkaluya na. Mao kana siya, life-changing. Experiential knowledge of God. Higala, try to re-evaluate unsa ang imong mga na-experience with God. Nagakalalumba nga nagakalulom ang imong pakigrelasyon, pakigfellowship sa Ginoo. Another person, like David. David also had the same desire sa kang Moses. Naa siya in a deep longing sa presence sa Ginoo, sa pagkilala sa Ginoo. In Psalm chapter 42 verse 1, ingon si ang psalmist dinhi, as the deer pants for the water brooks, so my soul pants after you, God. So nindot kayo. Sama sa usa ka lagsaw. Sama sa usa ka usa. Nga nagalong siya. Giuhaw siya. Kanunay siya naga-desire sa matinaw nga tubig. Ang kalag usab sa salmes. Ino siya, ang ako sa mga kalag nagauhaw, giuhaw, gimingaw kanimo o Dios. In verse number 2, my soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? So ato makita gala ang deep longing sa usa ka psalmist kay David during this time. Ato makita nga grabe ang iyang nga desire. Grabe ang iyang longing sa presence sa Ginoo or sa pagkigsandurot sa Ginoo. Ang iyang pakig-fellowship sa Ginoo murag butang na pinaka-importante sa iyang kinabuhi.
kumusta kay gala? Unsa ka importante ang imong pakig-uban sa Ginoo? Unsa pa ka importante para kanimo ang pagbasa sa iyang pulong? Unsa ka importante para kanimo ang pag-ampo, paki-istorya kaniya? No? Kumusta ang imong pag-communicate diya sa Ginoo? Is it growing or basi kung nagaka-diminish ang imong desire para sa Ginoo? We need to check our heart. No? So mo kana siya gala. Like sa kang King David, iyahang handom is to dwell in the house of the Lord. But pasabot niya was to live in intimate fellowship with the Lord. That was David's passion. No? Mao kana siya, malipay gud siya pag makabalo siya nga ang mga katawhan sa iyang gingharian naga-desire nga moadto sa temple aron makig-fellowship, mag-worship kay God. Mao kana ang feeling ni David. Of course, personally siyang kaugalingon. Kung nalipay man siya nga ang ubang mga tao moadto sa templo, worship kay God, siya pod mao pod na ang labaw sa tanan niyang desire. In fact, malipay siya magtan-aw sa mga katawhan nga naa ni ana nga maong kinaiyahan. Ikatuloy gala, like Paul. Si Apostle Paul also had a desire as well. Kung imong tan-awon in Philippians chapter 3 verse 7 starting in siya, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. In verse 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. In verse 10, that I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Ato makita'y gala nga sa kinabuhi ni Apostol Pablo in the New Testament, ingon nga atong modelo, apostol nga gigahin sa Dios para sa mga Gentiles, apil kita. Ato makita ang heart's desire, ang burning desire diya sa kasing-kasing ni Apostol Pablo, that all his position, praise, power, prestige, and possessions of earth were like trash compared to the excellency of knowing Christ, because those things have no eternal value. So ato makita igala ang stand ni Apostle Pablo, the way siya nagkinabuhi uban ang Dios. So ato makita igala nga ang iya gyud nga pinaka-long mao ang pagkilala sa Ginoo deeply or more deeper sa iyang pagkinabuhi. Ato makita nga grabe gid ang iyang longing. Mo nang di nato ma-deny nga kini nga mga tawhana gigamit yun sa Ginoo according sa ikalipay sa Dios. They were not worth occupying his mind. Uns paano niya gi-consider ang mga butang ning kalibutan ang position, power, prestige, tanan nga naa sa iya para siya kanang mga butang nga dili siya worth occupying his mind. Dili na mao ang dapat nga diha nato i-focus ang tanan nato nga mga pagunahuna. Let's focus on serving God. And of course ang Dios naga-take care kanato, no? That may have been one of the prime reasons God used him so powerfully. At makita kung imo paano nagigamit sa Ginoo ang mga katawhan in the past. Paano niya gi-bless si Moses, si Abraham, si David, si Apostle Pablo, or uban pa nga mga katawhan niya. At makita nagigamit sila powerfully sa Ginoo. The reason why, because aduna sila'y pariho nga desire, intimate
nga longing diya sa ilang kasing-kasing to know God more diya sa ilang mga kinabuhi. Huh? Now, unsa man dapat himuon nato igala? Let's ask God to give that same desire. Kung gusto ka nga mag-grow ang imong pakigrelasyon sa Ginoo, ask God. Huh? Ang Dios willing siya mutabang ka nato, to help us cultivate a thirst for Him. Then, begin reading His Word with an eye open to what He says about Himself. Each new revelation will create a desire to know Him more. Gusto ang Diyos every now and then, every day, sa tanan nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi, gusto ang Diyos maka-learn kita, makakuha kita og mga something, lessons nga magamit na to wherein masabtan na to ang iyang mga pagtrabaho sa atong kinabuhi. No? Dula na siya required, wa na gikinahanglan nga ato pang makita ang Ginoo visibly, but through His Word, through His working sa atong kinabuhi, sa iyang nga leading, sa iyang nga pagdeal kanato, in that way, we can grow. Ma-improve ang atong pakitungo sa Ginoo, atong pagkilala sa Ginoo. Higala, know your God personally. We need to respond. It's because the one who wants to know must respond. Mo respond siya sa mga pagpadayag sa Ginoo. All we have to do, number one, is to cultivate your desire. I-cultivate ang desire nimo to know God more. No? Like Moses, like David, like Paul, and daghan pa ng mga example sa balaang kasulatan. And I do believe na kini nga mga examples enough para kanato nga magamit nato nga kita po di ay pwede pod nga mag-grow pod ang atong pagkirelasyon sa Ginoo, maglalom ang ato ang devotion, ang atong personal nga relasyon diha sa Ginoo. Hinaot pa nga ang Dios nga panalangin siyang pulong diha sa inyong mga kasing-kasing o sa ato mga kasing-kasing, magaampo kita. Amahan, dalaygon ikaw sa imong mga buhat sa among kinabuhi. Thank you so much, Lord, for your word. Thank you so much for your servants nga nag-una ka namo. Ang ilang example, Ginoo, enough nga mag-challenge ka namo, makadasig ka namo to know you more, O God, more and more. Thank you so much, Lord. Bless us in Jesus' name. Amen.